Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 15 hanggang September 21. So Taurus, kunin nyo lang po yung makaresonate kayo ha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon ay para po sa ibang Taurus yan. Kaya relax ka lang and use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo today bahil sa bigay po sa inyo ng yung spirit guides. Okay po? So, lawakan niyo po ang inyong isip, ang inyong puso at damdamin at intuition para magets niyo po yung kung ano yung para sa inyo. So Taurus, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads ako, malaking bagay po yan para sa akin. Every time na meron po tayong free reading for Taurus po dito sa ating channel. So from all the love and support and for not skipping the ads, thank you very much po. So Taurus, so naghihintay sa inyo ngayong buong September 15 to 21. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have, wow, the Nine of Cups. Beautiful. Alam mo na, Taurus, kung lagi po kayo nanonood sa akin, eto na yung time for you to make a wish. Pag lumalabas po sa Nine of Cups, so close your eyes and concentrate on your prayer. Idasal mo na yan ngayon because your angel guide, your spirit guides are listening and feeling the frequency of your prayer para mabilis yung mapadala sa taas at matupad. So congratulations po. Kung medyo mahaba yung prayer mo, pwede mo ring i-pause ang video, balik ka sa akin kapag tapos ka na. Okay? So congrats po. Meron kang 9 of Cups. In the area of what you want, you have the 7 of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the 6 of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Moon card. Lovely. In the area of your near future, you have the 5 of Pentacles. In the area of your challenge for the week, you have the Knight of Pentacles. Beautiful. In the area of your fortune, you have the 8 of Pentacles. So, wow, napakaganda. In the area of your divine messages, you have the 10 of Cups. Wow, 9 to 10. Very beautiful. Accomplishing something. Congratulations sa'yo, Taurus. At ang outcome mo, ito yan mamaya at the end of our reading. Sabay-sabay ito siyang bubuksan mamaya-maya lamang. But first, ano muna lingering energy in your background? You have the Star card. Wow! Meron kang wish fulfillment, pero ka pang prayer answered this time. Napakaswerte mo naman, Taurus. This is something really beautiful for you, okay? Nakita ko talaga dahil sa hope and faith and trust mo kay God, sa sarili mo, sa pangarap mo, sa ginagawa mo, it will come to you. Napakatibay, napakatatag ng pangarap mo. Parang ito yung uri ng pangarap, ito yung uri ng goal na kahit anong mangyari, hindi mo bibitawan. Nakita ko yan for you. Continue watering that goal. Meron sa inyo na parang merong hinihiling pero at some point parang may question ka na, mapapasakin ba yun? Sana nga no, sana akin na lang. So, remove the word sana. Tanggalin mo yung mga sana. Always talk to yourself na may conviction na akin yan, makukuha ko yan, mahibili ko yan, makatanggap ako dyan. So, always remove the word sana and it will be yours. Nakita ko dito na dahil sa sigasig mo, sa tapang mo, sa pagsusumikap mo, mapapasayo yung mga bagay na hinihiling mo. The universe favors you this time. The stars, the constellations are working in your favor. At nakita ko talaga naririnig nila yung iyong mga dasal, yung iyong mga hiling, and it will come to you. Nakita ko shooting star. I don't know why. I'm seeing shooting star. I'm seeing wish granted. I'm seeing na dahil deserve mo to, dahil matagal mo tong minimithi, ibibigay na sa'yo. Some of you, parang merong mga dasal na nakalimutan na, pero ngayon ipagkakaloob, maalala mo bigla, ay yan pala yung dinasal ko dati, oo nga no, na-realize mo bigla. And that is your confirmation na pinagkakaloob talaga sa iyo ni God yung mga bagay na hinihiling mo lang dati. Okay? So, at the center, you have the number 9. Kung special po itong number sa inyo, pwedeng birthday or anniversary or special number, baka address. This is a confirmation this reading is for you. 9 of Cups is a wish fulfillment card. Nakita ko talaga na meron kang hiling na matutupad. Especially po, this week expect increased income and desires fulfillment. No? Meron ka mga bagay na minimithi, mga pinapangarap, ngayon magkakaroon na ng katuparan. May kita mo na nandiyan na. No? Nandiyan na sa buhay mo. Especially po ngayong linggong ito, meron tayong eclipse on solar eclipse on September 21. It will give you and bring you new opportunities and changes in your life, a brand new beginning on something na before akala mo hindi magaganap, akala mo imposible, akala mo wala na, talo na, lipas na, hindi ko na makukuha yan, pero bigla, boom, natupad sa buhay mo. So narinig ko, believe in the impossible. Wow, very powerful messages for you. Believe in the impossible. Believe in something
na parang sa hinagap hindi mo akalaing kaya ko bang makuha pero makukuha mo. So, kung ano man yung mga pangarap mo na alam mong gustong-gusto mo makuha, it will come to you. Okay, so ngayon, enjoy time with your family, especially po magkakaroon kayo ng increased income. So baka magkakaroon kayo ng mga bagay na hinahangad mo before. For some, dito with the solar eclipse in your fifth house, okay, maapektuhan yung fifth house mo. So, magiging bukas ang iyong buhay with new romantic connections. Some of you are wishing for pregnancy or paglago ng pamilya. So, magkakaroon niya ng katuparan. Some of you are also asking for creative project na magkakaroon ka ng unique style mo, may apply mo dyan. So, magkakaroon niya ng magandang bunga. So, congratulations po. The Nine of Cups, a wish fulfillment card. Congrats po, is being clarified by the High Priestess. Yes, yes, yes. Sabi ko nga sa inyo, believe in the impossible eh. Because High Priestess kaya niya ibigay yung mga bagay na dati questionable pero ngayon nandyan na. So, ang bahay po ni High Priestess walang bubong to. Ibig sabihin, the sky is the limit. Kahit ano pwede mo ma-achieve, no? All the possibility, all the opportunity, lahat ng mga bagay na pwede ay makukuha mo. Nakita ko rin dito ang kalaban mo ay sarili mo eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba kanina, na patuloy mong diligan yung buhay mo. Patuloy mong diligan yung mga pangarap mo. Huwag kayo hihinto. Having that hope, having that faith na magiging maganda rin ang lahat, magiging okay din ang lahat, is something na magiging bala mo para paniwalaan mo yung sarili mo at magkaroon ka ng immense believability that it will be yours. Yun ang yun ang power of manifestation eh. If you truly believe, if you truly trust do sa mga bagay na hinihiling mo, mapapasayo yan. So ngayon, cultivate the power, cultivate the time to really believe, have hope, and have faith na mapapasayo yan. Nanggaling ka from a very tough life. Tough cycle ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan. Sabi mo, kailan ba ako makakabangon? Ito na yun, indikasyon tong star card na makakabangon ka na. At makukuha mo na yung minimithi mo at lahat ng mga questions before, solve na. Nakita mo na, kaya pala ako nahirapan before. Kaya pala ako nasaktan dati. Kasi ngayon naunawaan mo na yung dahilan. Narinig ko rin dito, Taurus, na tapatan mo daw yung blessing. It's all about you being aligned do sa ibibigay sa'yo. Halimbawa, bigyan kita example. Nandiyan yung trabaho. Ito na yung good news sa'yo mo. Kailangan ko na magkaroon ng trabaho this time. Biglang boom, may nung offer ng trabaho sa'yo mo. Ayoko niyan. Hindi ako magaling dyan. Baka hindi yan para sa akin. Baka hindi ko yan gusto. So, kailangan tapatan mo yung blessing. Pag dumating, accept it, embrace it. I-try mo lang. Just try it. Mali mo yun na pala yung bigay sa'yo ng kapalaran. Hindi lang siya yung ina-expect mo, pero yun pala yung kaloob sa'yo na may realize mo, maganda pala, okay pala. So, always open yourself to the blessing. Huwag mo agad munang tatanggihan. Learn to be aligned with the good things na paparating sa'yo, okay? In the area of what you want, you have the Seven of Cups. You want to start something new, pero nalilito ka kung alin ang sisimulan mo. Maraming mga nagbubukas ng opportunity, maraming mga pintuan na parang, try ko dyan, try ko to, try ko naman din to, pero parang, alin ba dyan ang best option? Alin ba dyan ang best choice for me? So, marami kang options, at nakakalito na yan. Nakita ko, nalilito ka. Pero nakikita ko dito na, solusyon mo, Taurus, is to find your passion. Saan ka ba magaling? Saan ka ba yung parang isang salita lamang na-excite ka na, marami ka na agad naiisip, gumagana agad ang utak mo, no? So, find something na doable din. Kung ano yung kaya mong gawin ngayon, na reachable, attainable, practical, kumbaga, na kayang-kaya ng pera mo, kayang-kaya ng oras mo, ng effort mo, ng katawan mo, ng resources mo, doon ka muna magsimula. Kasi yun ang kaya ngayon eh. Practical lang tayo. Halimbawa, bigyan kita ng example. Marami kang gustong gawin dito, pero yung isa sabi mo, gusto ko magtayo ng grocery. 50K halimbawa ang budget doon. Sabi mo, pera ko lang 1K. So, alin dito yung practical, yung kayang-kaya ngayon. Huwag ka muna mag-jump into something big. Especially po, eclipse season ngayon. Kaya, sabi dito, kung ano yung humantad, kung ano yung dumating, yun muna tanggapin mo. Yun ang dala ng eclipse eh. Kung ano yung mga bagay na dumarating at umaalis, i-accept mo lamang at tanggapin mo lamang yung mga bagay na nakahantad. Doon ka mag-react, doon ka mamili. Okay? The Seven of Cups is being clarified by the Page of Cups. Yes, this is all about you manifesting what you want at lilinaw yan. Because si Page of Cups, ito siya, explain ko sa'yo. Si Page of Cups, hindi siya sure kung yung nakikita ba niyang isda dyan ay totoo. Pero ini-imagine niya may isda. So it's all about you manifesting what you want. Nandun ka na agad dun sa era and moment of your life na naramdaman mo na heto na nasa akin na.
Pero dahil confused ka pa, hindi mo siya totally maharap. Hindi mo siya totally makita. Kaya ngayon, importante sa iyo, Taurus, to really see what you believe and feel what you manifest para dumating siya like that in your life. Kailangan ng believability in your part. Nakita ko, naramdaman ko may duda ka eh. Parang, akin ba yun? Makukuha ko ba talaga? Totoo na kaya? So, doon nag-uugat yung confusion mo kaya hindi mo maharap-harap. Kaya ngayon, believe in the things that you want, makapasa'yo yan. In the area of what you need, you have the Six of Wands. The Six of Wands, sinasabi niya na in everything that you do your best. Napakasimple nito. May mga tao ka sa paligid mo na makakatulong sa'yo, your friends, your family. There will be your support group. Kaya ngayon, mag-focus ka daw sa family mo and passionate creative effect and effort. Okay? Nakita ko rito na kung ano man yung mga balak mo simulan ng proyekto, kung ikaw man ay may new task or new assignment sa trabaho, sa kumpanya, binigyan ka ni boss ng kakaibang journey or assignment ngayon, kailangan ipakita mo, ipakitang gilas ka, ipakita mo kung ano kakayanan mo. Because ngayon parang binubuo mo, nakita ko, buuin mo yung reputasyon mo, buuin mo yung pangalan mo, na kahit sino man na makarinig, ay, si Taurus, magaling yan. Si Taurus, professional yan. Si Taurus, maparaan yan. So, buuin mo ngayon yung career mo, yung pangalan mo na lahat ng tao, maganda ang sinasabi sa'yo. Kaya, ngayon, kung meron kang task, assignment, magpakitang gilas ka. Ipakita mo yung galing mo. Ipakita mo yung kakayanan mo. And always show who you truly are. Kasi pag ganun, pag authentic self mo, pinapagkakatiwalaan mo, Taurus, hindi ka panghinaan ng loob sa sasabihin ng ibang tao. Kahit anong bashing, or doubt, o taas ng kilay, or negative na sasabihin sa'yo, alam mo na hindi mo papansinin yan. Kasi kilala mo kung sino ka eh. Kilala mo yung sarili mo eh. If you truly love and accept who you are, walang kahit sino makakapang-down sa'yo. At magwawagi ka, makakapunta ka sa tagumpay na gusto mo. Kasi hindi ka magkakaroon ng self-doubt at hindi ka panghihinaan sa sabihin nila. Okay? The Six of Swords, Six of Wands rather, is being clarified by the Nine of Wands. Yes, kahit gaano ka pagod, kahit gaano kahirap, alam kong, sabi ng spirits mo, you need to continue showing up. Kahit pagod, kahit hirap, kahit na hindi mo na kaya, everyday papasok ka, everyday kukunin mo yun, everyday gagawin mo. Di ba yung mga boxer, kahit everyday training, pagod na pagod sila, sakit na ng katawan nila, pero mag-train pa rin sila, lalaban pa rin sila. Ganun din yung mga atleta, yung kahit na sakit-sakit na ng mga kasukasuan, pero they continue showing up. Kasi alam mo, yung pinaghihirapan mo, may magandang bunga, may success kang ina-achieve, may success ka nakikita, at ganun ka din. Ganun ka rin ngayon. So, master that ability na kahit na parang, kaya ko ba? Kaya pa ba ng katawang lupa ko? Yes, kaya mo. Because your hard work will be paying off this time. Kaya push. Huwag mo sukuan. Ilabas mo yung makakaya mo and continue until to the finish line and it will be yours. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Moon card here. Nakita ko sa inyo, some of you, parang sukong-suko na. Parang kaya ko ba? Matutulayan ko ba to? Kakayanin ko ba hanggang dulo? Hirap na ako, God. Pero pangarap ko to eh. Wini-wish ko to eh. Ito yung gusto ko eh. So ngayon, nakita ko talaga believe in yourself eh. Have that intuition. Kung talaga tawag ang damdamin niya at gustong-gusto mo maganap, bakit mo susukuan? Bakit ka aatras sa laban? Nakita ko talaga that God, the universe, is really testing you. Testing you. Kung hanggang saan mo ba kayang buhusan ng tubig yung pangarap mo. Hanggang saan yung pangarap? Hanggang saan yung hope? Hanggang saan yung pananalig mo sa sarili mo, kay God at sa pangarap mo? Ito yung very, very difficult terrain. Ito yun. Itong daan na to, hindi kita babulahin, hindi kita i-sugarcoat. Nakita ko talaga na kailangan mong daanan tong rutang ito patungo sa pangarap mo. Nakikita mo na, nandiyan na God, nandiyan na po, Lord, yung gusto ko, ibigay mo na sa akin. Pero sabi niya, daanan mo muna ito, anak. Daanan mo tong rutang ito. Kapag ito nalagpasan mo, boom, makukuha mo siya. Ang armas mo ngayon, believe in yourself. You have the skills, you have the talent, you have the power to create this. Kaya ano ba tong daan na to? Kayang-kaya mo to. Tong lubak, halimbawa, passing of papers. Bigyan kita example ha. Pangarap mo makapunta ng Japan. Bigla-bigla, uy, mayroong agency na tumanggap sa akin.
yung papers, kailangan ko daw hanapin. Yung documents na wala ako, kailangan ko daw pilahan, kailangan ko daw buuin. Yung credentials, kailangan ko daw pilahan. Yung training, kailangan ko daw mag-undergo ng training. Napakahirap, ilang buwan yun. Pero kailangan mo daw daanan kasi sabi mo, ito yung pangarap ko eh. Bakit ko susukuan? So, yung training talaga, pupuntahan mo araw-araw, you continue showing up kahit mahirap. Halimbawa, kailangan ko mag-train ng Nihongo, kailangan ko mag-aral ng basic Japanese lessons. Sabi mo, ang hirap-hirap pero naniniwala ka na ito yung gusto mo eh. Mahutupad na yung pangarap ko for my family kaya kailangan kong daanan. So parang ganun. So, kahit gano'n kahirap, alam kong susuungin mo kasi naniniwala ka, this is your dream. This is something that will make your life better. Kaya dadaanan mo siya. Parang gano'n yung analogy, Taurus, okay? The Moon card is being clarified by the Nine of Pentacles. Yes, it will lead you to your financial independence, financial income, and financial stability. Nakita ko talaga na dahil naghirap ka dito, it will lead you to your happiness and makakapagpundar ka na ng mga bagay na dati nasa imahinasyon mo lang, pangarap lang, nasa libro, nasa notebook mo lang sinusulat mo, ay sana makabili ako ng ganito, ay sana balang araw hindi na ako mahirapan bumili ng sarili kong damit, makabili na ako sarili kong gadget, ng sarili kong hair products, sarili kong mga makeup kasi dati parang lahat ng sweldo mo binibigay mo sa kanila. Ngayon sabi mo, gusto ko naman magkaroon ako ng para sa akin. At ito yun, para sa sarili mong ma-enjoy mo na yung mga perang pinaghihirapan mo. Kaya ngayon, kung nahihirapan ka, kumayod ka pa, idiretso mo yan, itulay mo yan, don't stop. And the stability, the financial independence na gusto mo makamit before. Kasi dati umaasa ka sa asawa mo, umaasa ka sa anak mo, umaasa ka sa magulang mo. Ngayon meron ka ng pansarili mo. Nakapag-ipon ka na, and at the same time, nasa-share mo pa yung blessing mo. Kaya ngayon, cultivate the time. Kasi talaga nakita ko ang dulo nito ay independence mo pagdating sa yung pera. Okay? In your near future, you have the Five of Pentacles. Five of Pentacles sinasabi dito na kung nahihirapan ka man, huwag ka mag-alala, may tutulong sa'yo. The people around you, your friends, your family, narinig ko na they will guide you and they will support you anytime na tawagin mo sila. Para narinig ko dito na kapag hindi na kaya humingi ng tulong, kapag nahihirapan sabihin, kapag merong hindi naiintindihan, huwag matakot humingi ng kalinawan from someone. Nakita ko yan from you. Alam ko matibay ka, matatag ka, Taurus, you're very dependable, you're very creative, lahat ng bagay kaya mo gawa ng paraan, madiskarte ka. Pero sa mga panahong nanghihina ka, hindi daw mali na humingi ng tulong kapag kailangan mo na. Okay? Especially po narinig ko, hindi ka habang buhay ganyan, yung mga paghihirap, paggapang, pag-struggle, magabago pa ang buhay mo. No? So, itong eclipse natin on September 21, huwag ka mag-alala, meron kang new beginning, new start, changes, new opportunity. Kaya kung lugmok ka ngayon, huwag ka mag-alala, magbabago pa yan. Gagaan ka pa. At saka, meron pang paggalaw. Kung akala mo stuck ka na dyan, no. You will never be there forever. Gagaan din ang lahat. Kaya ngayon laksan mo ang loob mo na, ay, maging hopeful pa ako, magkaroon pa ako ng pag-asa na babangon pa ako at makukuha ko yung mga bagay na para sa akin. Nakita ko rin dito sabi ng spirit guides mo na gamitin mo kasi yung strength mo. Kasi halimbawa magaling ka naman magluto, bakit di mo pakinabangan yan? Magaling ka naman mag-ayos ng buhok, bakit di mo gawing sideline yan? Na pag may mga party, may mga kasalan, may mga binyagan, may mga occasions, why not mag-sideline ako, mag-ayos ako ng mga buhok? O magaling ka mag-makeup, baka mamaya pwede mo palang gawing tutorial yan sa YouTube o sa TikTok, no? Baka magkaroon ka ng mga affiliates dyan na nagbigay sa'yo ng sweldo, di ba? So, kung saan ka magaling, yun ang pakinabangan mo in your advantage, okay? At yung mga nega, wag mong bigyan buhay yung wala akong ganto, wala akong ganyan, kulang po ako sa pera, wala po tumutulong sa akin, kaya po hindi ko magawa yung isang bagay na ko, itapon mo sa bintana yan. Lagi kang may makakuhang paraan, okay? The Five of Pentacles being clarified by, o dalawa, kunin natin, Ace of Swords and Queen of Cups. Ace of Swords, kalinawan ng isip. Dapat malinaw sa iyo kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat bigyang buhay. Yung mga negativity, yung mga bagay na wala ka, yung mga bagay na hindi mo kaya. Lagi mo bigyang buhay yung mga bagay na magaling ka. Kung ano yung asset mo at saan ka positively can accomplish something. Queen of Cups, puso.
Sundin ang puso mo. Kung ano yung mahalaga sa'yo, kung ano yung vina-value mo, doon ka pumanig. Kasi nandoon ang katiwasayan at doon ka maglalago. Kasi kung pinipilit mo daw ang isang bagay na hindi naman para sa'yo, hindi ka naman magaling doon, wala naman doon yung amor mo, hindi ka doon mag-grow kahit anong pilit mo eh. Pero kung susundin mo ang puso mo, kung saan ka masaya, kung saan ka nag-excel, at kung saan yung talagang tibok ng puso ay nandoon, kahit anong hirap, kayang-kaya mo lagpasan. Kahit anong pagod, pipilitin mo ang sarili mo. Kasi nandoon ang heart mo eh. So your passion, your love will bring you growth. Okay? In the area for challenge, you have work through your fears. Kahit anong takot, kahit anong alinlangan, if you just believe in yourself, walang duda makukuha mo yung wini-wish mo. Okay? Another message you have, the answers you need are coming. Yes, kung marami ka mga questions, marami ka mga duda, marami mga confusion sa isip mo at iniisip mo, kaya ko ba talaga? Yes, yung sagot makukuha mo this time at magbibigay sa iyo yan ng clarity moving forward na ay, kaya ko pala, ay magagawa ko pala, dapat pala mag-relax lang ako para mga ganyan. In your challenge, pinapaalalahanan ka ng yung spirit guides Taurus to just slow down. Especially po, sabi sa yung planetary alignment and astrology, sa pagdating po na eclipse, don't rush any decision. Sinabi ko po sa inyo kanina na may papasok sa inyo na new beginning, new opportunity, mga changes. Sa pagpasok ng mga yan, huwag ka agad magde-decide. Okay? Pag-isipan mo muna, pag nilay-nilayan mo, plan carefully kung ano yung dumating na blessing, kung ano yung dumating na oportunidad. Ang tignan mo muna mabuti, pwede na ba to? Gagawin ko ba yan? Anong dapat kong desisyon? Magtanong-tanong ka sa iba't ibang tao sa buhay mo na pinapahalagahan mo para mag-come up ka on a better and greater decision mula sa mga initial mo pang naisip. Nakita ko rito na huwag mong magmamadali, ha? Huwag kang magmamadali sa mga bagay na gusto mong gawin. Hayaan mo muna lumipas tong eclipse season on September 21. Ngayon, importante, pinagpaplanuhan mo siya. Continue planning, framework, brainstorming, magtanong-tanong ka muna sa iba't ibang tao, research, no? Para mabuo sa isip mo yung tamang plano. At huwag ka munang umaksyon. Magandang plano muna ngayong linggong ito bago ka tumulay, okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Temperance card. Yes, magkaroon ka ng tiyaga at pasensya sa mga binubuo mo. Huwag mong madali. Don't make shortcuts. Temperance card sinasabihan dito, divine timing. No? May mga bahay ka daw pinipilit at fino-force. No? Nakita ko yan, naramdaman ko yan. Kaya ngayon, hinga. And relax muna. Kung ano yung mga bagay na kailangan ng time to heal, time to create, and time to plan, gawin mo daw yan. Ngayon, magkaroon ka na mahabang pasensya at wag magmamadali. Okay? In the area of your fortune, you have rejuvenating rain, clear the past, and heal the present. Yes, kailangan daw kalimutan mo na yung past, ibaon na sa limot at harapin yung buhay mo ngayon. Another message of Mystic Healer, healing energy flows through you. Yes, ito yun. Meron ka ng paghilom o pag-andar sa mga bagay na dati mapanakit o nanggaling ka sa tower moment mo na parang lahat na buwag, lahat na sira, natanggal ka sa trabaho, relasyong nawala. Ito unti-unti ka na naghihilom. And ito, konfirmasyon na you're on the path of healing, you're on the path of transition, nag-move forward ka na. Kaya idire-diretso mo lang yan. Especially here, nakikita ko talaga mag-focus ka daw muna sa trabaho, mag-focus ka daw muna sa kapirahan mo, kung ano yung mga bagay na magpapalago sa buhay mo, doon ka daw muna magbigay ng effort. Okay? Kung kailangan mo mag-training, mag-undergo on seminar, para mapatalas o mapatulis or mapalinang ang iyong mga skills, gawin mo yan. Some of you, nakita ko may aumento sa sahod, may promotion, new position, new department, I don't know why. Some of you, parang balak lumipat na ibang kumpanya, ibang karera kasi sabi mo, ay doon may paglago, ay doon mataas ang incentive, mataas ang reward. You want to be acknowledge then with your work. Parang meron sa inyo 10 years sa trabahong yan, 20 years sa trabaho, pero parang hindi ako kinikilala, hindi ako na-appreciate. Ngayon nakita ko na parang may paggalaw sa lahat ng ginagawa mo. You're being recognized, you're being acknowledged. Parang ito talaga yung panahon na ikaw naman yung kikilalanin. Nasa spotlight sa'yo eh. And you feel like lahat ng pinaghirapan ko nagubunga. Some of you parang may binubuong negosyo. Parang eto, kayod ka ng kayod ngayong linggong ito. Nakita ko talaga your hard work is paying off. Kaya don't stop. Huwag ka rin mapagod, no? Alam ko kahit na masakit na yung katawang lupa mo, pero continue cultivating what you're doing kasi sooner than later magkakaroon ka ng good reward sa pinaghirapan mo. Okay?
The Eight of Pentacles is being clarified by the Chariot card. Yes, umaabante na. Chariot cards all about a successful run, a successful journey. Dahil hindi ka huminto, hindi ka napagod, hindi ka nagdalawang isip, hindi ka nag-urong-sulong, dire-diretso ang tagumpay sa pinag-usumikapan mo. So congrats po sa inyong lahat. In the area for divine messages, unang-una, bigyan kita 3 cards. You have confidence. Believe in your worth and abilities. Yes, yes, yes. Kapag may confidence ka, lahat ng hirap kakayanin mo. Kapag may confidence ka, lahat ng mga lubak at obstacle na kailangan mo harapin, malalagpasan mo. At kapag may confidence ka, lahat ng bigat na akala mo ikaw lang mag-isa, kakayanin mo mag-isa. Okay? At dire-diretso ka, gagamitin mo yung skills mo at talent mo in your advantage. Napakaganda. Another message you have, blessing. Blessings are gifts from the universe. Receive and share them. Yes, ito yung panahon na tumanggap ka ng blessing at i-share mo sa ibang tao. Dagdag ko mensahe, biglang pumasok sa isip ko. Nakita ko rito na kung may plano ka daw ngayon, idediretso mo yan. Don't stop, i-continue mo daw because good outcome and good result is coming. Para nakita ko smooth sailing na daw. Kung dati pa nakabinbin ng mga papeles, nakabinbin ng mga pera, na parang ang hirap-hirap lakarin, pabalik-balik ka na. Ngayon, magiging smooth sailing na daw yung andar. So, pahabol ko mensahe yan sa inyo. Biglang pumasok sa tenga ko at narinig ko. Nakita ko yung papers coming in or pera coming in na parang dati na-anticipate mo ang tagal-tagal pero ngayon darating na. Some of you parang may trabaho, commissioned work, or client-based na hindi na ibayad before, ngayon mababayaran na. So, congratulations po. Another message of bravery. Face the unknown with bravery. Trust your steps. Yes, ngayon maging matapang ka sa bawat step mo. Pagkatiwalaan mo lang yung paunti-unti mong ginagawa, patungo ka na rin dyan. So ngayon, continue, eyes on the prize, eyes on the target. Okay? In the area for divine messages, 10 of Cups. 10 of Cups, sabi ito, focus on your family time ha, pampamilya, sa loved ones. Kung ano yung tinuturing mong pamilya at bahay at home. Kakaiba tayo, kakaiba ka rin kayo, Taurus. Iba-iba ang tinuturing mong home, iba-iba ang tinuturing mong pamilya. Kakaiba kayo ng pinanggalingan. Kaya naunawaan ko kung ano yung ibig mong sabihin dyan. Ito yung panahon to really give yourself time on the things that are passionate ka. Family, home, nakita ko lupa, parang kung kailangan na i-develop yung lupa na yan, i-develop mo na kasi parang balak mo magtanim ng mga gulay, o gawing farm, yung bahay na gusto mo ipaayos na. Kung balak mong gawin yung mga bagay pang pamilya para sa mga anak, pang college, pang school, para sa mga magulang, maintenance, no? Kung ano man yung mga pampamilya mo iniisip, mag-focus ka daw dyan. Avoid overspending, okay? Meron ka daw mga bagay na ginagastosan na hindi naman mahalaga, na hindi mo naman kailangan gawin. Naku, magkaroon ka ng disiplina. Always think for your stability, for the family, kung ano yung pangangailangan ng pamilya, yun ang kailangan mo unahin. Focus on what matters. Avoid impulse buying. Okay? Nakita ko rin dito, kung ano talaga ang pangarap, yun ang unahin. Yun ang i-prioritize sa buhay mo. Yun ang dalhin mo sa lupa. Yung ibang pangarap na pwede namang ipagpa sa next year na yan, gawin mo. No, kung ano yung mahalaga ngayon, yun ang paglaanan mo ng oras. Okay? The 10 of Cups is being clarified by the Queen of Pentacles. Yes, it's all about your expenses. Your money, money, money. Para sa pamilya, para sa kinabukasan ng pamilya, long-term money, long-term gains, yun ang dapat mo daw munang unahin at isipin. Kung ano man yung mga leisure dyan at mga temporary na bagay na pwede mo namang i-ignore muna, i-ignore. Okay? What's best for the family is something na dapat mo pag-ipunan at paggastusan. Kung hindi naman ganun kahalaga, pero gustong-gusto mo, may tamang oras para dyan. May tamang oras para dyan. Magkaroon ka talaga ng mahabang pasensya at matimtimang pagkaplano para makuha mo yung mga gusto mo on the right time. Divine timing is playing here. Kaya kung mayroon ka mga bagay na hindi mo nakukuha, nasabi mo ano ba yan, bakit may aberya, baka hindi yun ang right time para kunin. Kaya kung ano man yung mga bagay na dapat ngayon, ngayon. Okay? Yun ang kailangan mo palaguin. Negosyo na, nakita ko ito, family negosyo, parang lahat kayo tulong-tulong dyan, yun ang paglaanan mo ng effort. O kaya, pangarap mo mag-abroad para mabigay sa kanila yung mga magandang buhay, go push. What makes the happy bountiful? What makes the resources para sa pamilya na hindi mawawalan? Yun ang dapat mo daw isipin. Okay? Outcome mo ito, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have Broom, new home, new attitude. Wow! Kung meron sa iyo nagdarasal na bagong bahay, bagong lilipatan, or bagong career, this is a confirmation na yes, something new is gonna come to you. Another message you have, Mountain,
major challenge to overcome. Yes, meron ka daw mga bagay na dapat pagtagumpayan, especially here you have the moon card. Meron ka talagang ruta na kailangan talagang daanan kahit mahirap, kahit nakapagod. Kung yan talagang pangarap mo, daanan mo. Another message, you have broken wishbone, wish will not be granted. Ito'y dahil sa kailangan pa tong daanan. Pag ito lahat na isa puso mo, sure ball ang tagumpay sa wish mo. Another message, you have grasshopper, situation in the balance that require careful handling. Yes, ito yon. Kasi sinasabi ko sa iyo kanina, pagplanuhan muna, don't rush any decision. Kailangan yan hinahandle mo ng medyo magaan, delicate, at saka medyo dahan-dahan ka para yung mga bagay na hinihintay mo na patiently ay maganap. Another message you have, younger man, lalaki daw na medyo bagets sa'yo, mas bata sa'yo, either anak mo, apo mo, pamangkin mo, katrabaho mo na medyo bata-bata sa'yo, meron daw concern sa kanya, kausapin mo na. Another message, you have woman, babae daw sa buhay mo, younger man and woman, baka anak at asawa mo, or anak at kapatid mo, or pamangkin mo at kapatid mo, baka meron daw concern sa kanila na kailangan mo kausapin. Baka meron silang hindi sinasabi na kailangan mo ng upuan at uy, anong problema, anong may tutulong ko, parang ganyan. Okay? Ang outcome mo, ito yung Taurus. Ingat-ingat po kayo sa eclipse ha, of September 21. Solar eclipse, palakasin ang inyong resistensya. Tignan nyo naman ako ngayon. Sinisipon at inuubo ako, dala po yan eclipse. Especially, eclipse yan sa Virgo. Ako po ay Virgo, kaya talagang meron mga upo-sipon at pagkahina ng resistensya. Dala yan na eclipse. Kaya ngayon, drink a lot of water ha. And also, take time to rest para mag-rejuvenate ang katawan at magkaroon ng kalakasan ng resistensya. Okay? Ang outcome mo for September 15 to 21 ay, wow, full card, talagang new beginning. Pagkatapos ng eclipse o September 21, talaga namang may mga papasok na bagong balita, bagong pagkakataon, bagong opportunity, and changes in your life. Pwedeng may aalis na ganito, may bibitaw na ganito, meron kang lalayuan na ganyan, lilipat ka sa ganito, at yun ang magdudulot sa'yo na bagong simula. So congratulations, meron kang chance na baguhin ang buhay mo at mag-chance na paangatin ang buhay mo. Hindi lahat ng tao, Taurus, na bibigyan ng pagkakataon na baguhin ang buhay o lumipat o mag-start over. Ikaw, napakapalad mo this time to really have that moment na mag-redo, magkaroon ng chance na i-build ulit ang buhay from something na magulo before. Ngayon may chance ka na, may hope ka na. So, yes, God, yes. Thank you for this new beginning. Gagawin ko ang lahat to continue with this. Okay? The full cards being clarified by, you have the Nine of Swords. Yes, ngayon, ramdam ko, nag-overthink ka, marami ka mga alalahanin, sabi mo, kaya ko ba doon? Magagawa ko ba yan? Makakomplete ko ba yan? Am I good enough? Naku, baka mag-fail ako, baka magkamali ako, baka mapahiya ako, baka ma-confirm nila na tama nga sila, mahina nga ako. Ngayon, Taurus, listen to me. Itapon mo to mga takot mo. Okay? Nag-overthink ka na naman. Nag-overanalyze ka. So make sure na ngayon, just relax yourself. Go with the flow. Kung naman to sisimulan mo, maganda magplano ka muna ha. And also be patient with the process. Huwag ka mag-shortcut. Huwag mo mamadaliin. Just go with the flow. Kung ano yung sistema, kung ano yung dapat gawin, gawin mo lang. Be spontaneous then and always cultivate the time to learn. Marami ka pang dapat matutunan, kaya huwag mataas ang ego, huwag mataas ang pride na, ay alam ko na yan, huwag mo ituro sa akin. Kailangan matuto ka, be creative, be a sponge na parang ina-absorb mo yung mga good information from other people para makatulong yan sa'yo sa bagong simula mo. Time for you to learn, time for you to try, and time for you to grow. Kaya itapon na yung mga takot at kanegahan kasi ito na yung simula mo para sa'yo. Okay? Napakaganda. So Taurus, this is your September 15 to 21 reading. Sa po ka nakaresonate, sa po ka nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching Gandulo Taurus. I love you. This has been James sa James Arrow PH. God bless everybody.